Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joey Tabura, Lodi Joseph Barridosa Asiao, Lodi Salbacots Gaming, Lodi Rem John Dinders, Lodi John Lester Rocco-Dili, Lodi Park Eugene, Lodi Glenn Maxilum, Lodi Kui at Chunlizer, Lodi Goibing TV, Lodi Edward Enrico, Lodi Jessen Mangoroban, Lodi Anime TV, Lodi Marlon Memoria, Lodi Dizon Barrero, Lodi Adam De Luna. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-41 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Lady Song gayon na ipadala lang sina Jokwol at Manchun, silang dalawa lang. Tumugon sa kanya ito na medyo mapanganib, pero naniniwala akong ito ang pinakamahusay na opsyon sa ngayon. Seryosong nakatingin lang sa kanya si Song gayon ng tahimik. Sinabi pa nito sa kanya na wala tayong oras para mag-alinlangan. Gaya ng sabi mo, kung may nangyari sa pinuno ng ating sekta, kailangan niya kaagad ang tulong natin. Tumugon sa kanya si Song gayon at sinabi na sa tingin mo ba ay nasa tunay siyang panganib? May gulat sa mukha ng bata na sumagot sa kanya na well. Iyon lang ay, na hindi na niya ito na ituloy. At pagkatapos seryosong sinabi niya na may tiwala ako sa lakas ng pinuno ng ating sekta. Pero palaging may pagkakataon ang tinatawag na 1 in a million chance. Seryosong sinabi din sa kanya ni Song gayon na sa totoo lang, hindi ako ganoon nagtitiwala sa kanya. Nagulat naman sa kanyang narinig ang bata na sinabi na ano. Sinabi pa ni Lady gayon na kinikilala kong malakas siya, pero medyo pabaya siya, hindi ba? Magugulat ako kung ang kanyang karaniwang kapabayaan ay humantong sa isang malaking pagkakamali. May saya sa mukha namang sinabi ng bata sa kanya na akala ko ay pagpapanggap lang yun. Baka mas masinop siya kaysa sa inaakala natin. Sinabi pa ni Lady Song gayon na oo, pero nananatili ang kawalan ng katiyakan. Sinabi pa ng bata sa kanya na kaya, ipadala na ba natin sila kaagad? Tumugon sa kanya si Lady Song gayon na hindi, magtiwala tayo sa salita niya at maghintay pa ng kaunti. Na seryosong napasabi ang bata na pero, na nakatingin din sa kanya ng seryoso si Lady Song gayon na hindi madali ang pamunuan ang sekta na may iilang tao lang. Mahirap magtagal nang walang pagtitiwala sa isa't isa. Na sinabi ng bata sa kanya na naiintindihan ko. Maghintay pa tayo ng kaunti. Sumagot sa kanya si Lady Song gayon na tama. Magtiwala tayo. Napaturo pa siya na sinabi na at siguraduhin mong huwag malaman ng ibang miyembro ng sekta. Lalo na si Jokwol, hindi niya dapat malaman. At pagkatapos makikita si Jokwol na inaayos niya ang prangkahan na winawasiwas ang panggaroting sinisigaw na demonyo ka, demonyo ka, demonyo ka, ako mismo ang papatay sa iyo gago ka. Demonyo ka talaga. At pagkatapos, makikita ang bahay na ito na may na nagsasalita na kung isa sa alang-alang kung gaano katahimik sa nakalipas na 1 linggo, iniisip ko kung naagad na sinabi ng isa na baka sumuko na sila sa aming nayon. Nakaupo sila sa harap ng lamesa na dinalhan sila ng makakain ni Yang He na sinabi pa ng ating bida na mainam sana yon, ngunit hindi pa oras para mag-relax. Tumango naman ng ulo ang lalaking kausap niya na sinabi sa kanya na syempre, nagbabantay ng masigasig ang mga kabataan ng nayon araw at gabi. Hinain ni Yang He ang dala niyang pagkain sa ating bida na sinabi pa nito habang nakatingin sa kanya na pakiusap, kumain muna kayo. Tumugon siya na sige, salamat. Napalaki ng mata ang ating bida nang humikop siya ng sabaw ng pagkain na tila nasarapan siya sa luto. At masayang sinabi niya na wow, napakasarap nito, ang galing mong magluto. Tumugon sa kanya ang matandang babae na sinabi na hindi ako yan. May natural na talento sa pagluluto si Yang He. Agad na sinabi ng ating bida na Yang He, ikaw ang gumawa nito. Nahihiyang namumula ang pisngi ni Yang He na tumugon na oo. Ngumiti ang kanyang ama na sinabi pa na magaling si Yang He magluto simula noong bata pa siya, tulad ng kanyang ina. At nang mabangit niya yon ay agad na tumahimik ang silid. Bahagyang napatungo ng ulo ang ama ni Yang He na sinabing nakapikit na nako, hindi ko dapat binanggit yon. Na nakapikit ding bahagyang nakababa ang ulo ni Yang He sinabi na paumanhin sa paggambala sa inyong pagkain. Agad namang tumugon ang ating bida sa kanila na ayos lang. Natural lang na malungkot tungkol sa iyong ina. At pagkatapos ay kumain ang ating bida habang sinasabi niya na nagluluto ka na simula pa. Noong bata ka,
Tumugon sa kanya si Yang He habang nakatingin sa kanya na natuto lang ako sa panunood at nagsimulang magluto mag-isa 3 taon na ang nakakaraan, at gumawa ng sabaw sa unang pagkakataon 2 taon na ang nakalipas. Habang humihigop ng sabaw ang ating bida nakatingin siya kay Yang He na sinabi na ang maabot ang ganitong level ng lasa sa loob lamang ng 3 taon ay nakakamangha, talagang kahanga-hanga yan. Namula na naman ang pisngi ni Yang He sa kanyang natanggap na papuri sa ating bida na sinabi niya na talagang kahanga-hanga ba yun. At lumipas ang ilang sandali na sumapit na ang gabi na makikita ang bahay ni Yang He na may nagsasalita na hindi ka ba aalis na ngayon. Tumugon ang ating bida sa kanila na tahimik nitong nakaraang ilang araw, ngunit hindi ako maaaring umalis na lang ng ganito. Sinabi naman sa kanya ng ama ni Yang He na ayos lang naman na manatili ka rito. Tumugon sa kanya ang ating bida na iniisip ko yan. Sinabi naman sa kanya ng chief ng nayon na may plano ka ba? Napatingin sa kanya ang ating bida na sinabi na mayroon akong ilang ideya. Ngunit hindi ako sigurado kung papayag ang mga taga-nayon. Muling sinabi sa kanya ng chief na anuman yon, dapat nating sundin. Dagdag pa sa kanya ng ama ni Yang He na tama. Para ito sa aming proteksyon, hindi ba? Sinabi sa kanila ng ating bida na susundan niyo ako at aalis sa lugar na ito. Nagulat naman ang mga ito na napasabi ang chief na ano. Dagdag pa ng ama ni Yang He na aalis. Ibig mong sabihin ay iwanan ng aming bayan? May nakasalubong na kilay ang gating bida na sinabi niya na hindi ko iminumungkahi na iwanan ninyo ang inyong bayan. Magtatago lang tayo pansamantala hanggang sa matuklasan natin kung sino ang nasa likod nila. Napatanong ang ama ni Yang He na gaano katagal yon. Tumugon sa kanya ang ating bida na walang makakapagsabi ng sigurado kung gaano katagal. Nagkatinginan ng chief at ang ama ni Yang He ng tahimik. At pagkatapos sinabi ng chief na malamang marami. Ang sasalungat, ang pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay sa buong buhay, ang pag-alis dito ay nangangahulugang haharapin ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanilang kaligtasan. Sinabi pa ng ama ni Yang He sa kanya na totoo yan. Nakakatakot ang kamatayan, ngunit mas nakakatakot ang isipin na magugutom ang aming mga pamilya. Biglang naglabas ng pera ang gating bida na sinabi niya na subukan mo silang hikayatin sa tulong nito. Nagulat ang dalawa na napasabi ang chief na ito ba ay isang promissory note. Dagdag pa ng ama ni Yang He na 270 pilak na taels. Ganoon kalaking halaga, seryosong sinabi ng ating bida na sapat na ito para mabuhay tayo ng ilang sandali. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matuklasan ang mga sumusuporta sa kanila at maayos ang bagay na ito sa panahong iyon. Napangiti naman ang chief na sinabi na sa perang ito, maaari man lang mabuhay ang aming mga taga-nayon sa loob ng ilang buwan. Dagdag pa ng ama ni Yang He na kung magiging maingat tayo, aabot ito hanggang kalahating taon. Sinabi ng ating bida sa kanila na mabuti. Pakiusap magmadali ka hanggat maaari. Tumugon ng dalawa na sabay na sinabi na oo. At naiisip niya noong bininta niya ang plauta na sinabi pa niyang nakangiti na swerte na dinala ko ang pera mula sa pagbibenta ng plauta na yun noong nakaraan. At pagkatapos makikita ang kanilang trangkahan na may nagsasalita na may mali. Napalingon ang bata na napasabi na anong ibig mong sabihin. Lumapit sa kanya si Jokwool na sinabi na hindi ko pa nakikita ang ating sect leader kamakailan. Namutla naman ang bata na napatingin sa gilid na pinagpapawisang tumugon na abala siya sa maraming gawain. Tiningnan ni Jokwool ng mabuti na sinabi niya na nagkaroon ng biglaang pagtaas sa mga request. Natumugon ito na napatingala sa langit na oo. Inilapit ang mukha niya dito na sinabi pa na kaya umalis siya ng maaga kaninang umaga din. Napatingin sa kanya ang bata na pinagpapawisang sumagot na yun ang sinasabi niya. Nakakunot ang mukha ni Jokwool na nakatingin sa batang sinabi sa isip na hindi ganoon. Kahit na abala siya, dadaan man lang siya sa akin minsan o 2 beses sa isang araw. Ngunit kamakailan, hindi na siya nakikita. Tumingin kay Manchon na sinabi pa niya sa kanyang isip na syempre, medyo nalilibang ako sa taong yun kamakailan. Na makikita na abala sa pagtatabas ng semento si Manchon upang itapal sa pader. At nang magawa na niyang mahugis ang tinabasa niya agad na nilagay ito sa pader na sukat na sukat. Nakatingin silang dalawa dito na napasabi sa kanyang isip ang bata na sinabi na laging kahanga-hanga siya. Na napasabi naman sa kanyang isip si Jokwool na pinuputol niya ang bato na parang tofu lang. At may ganoong katumpakan na parang sinusukat. Napailing siya ng ulo na sinabi pa sa isip na buwisit.
Ano ang iniisip ko? Ang humanga sa ganoong mumurahing kasanayan ay nakakainis. At muli na naman niyang inilapit ng bigla ang kanyang ulo sa bata na sinabi na talagang may kainahinala. Na nagulat ito na napasabi na ano ang sa tingin mo ay kainahinala. Na may naiinis na mukha si Jokwol na sinabi sa kanya na hindi niya ako iiwan mag-isa ng maraming araw na ganito. Napaseryoso naman ang bata na tumingin sa kanya. At pagkatapos sinabi niya na tinutukoy mo ba siya bilang siya? Kahit na wala ang sect leader. Nabigla siya sa kanyang sinabi na agad na napahawak sa kanyang bibig na napasabi pa na nalintikan na. Biglang napangiti ng masama si Jokwol na tumingin sa batang sinabi na hihihi, alam kong tama ang hinala ko. Pinagpawisan ang bata na sinabi niya na umalis siya noong umaga, ngunit babalik siya sa gabi. Naglabas ng enerhiya si Jokwol at sinabi dito na talaga. Ngunit ang iyong ekspresyon ay nagsasabing umalis ang sect leader sa sekta nang hindi nagbabantay sa loob ng ilang araw. Hindi ba? Napatikom ng kamawang bata na sinabi niya kay Jokwol na kaya ano kung totoo yan. May mababago ba? Lumiwanag ang mga mata niya ng pula at sinabi. Na syempre, mayroon. Hinihintay ko ang pagkakataong ituwid ng maayos ang iyong mga gawi, at ngayon ang araw. Napangiwi naman ng mukha ang bata na pinagpapawisang namumutla. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata. Ika-42 kabanata, sa pagpapatuloy. Nagpalabas ng enerhiya si Jokwol sa kanyang harapan. Napangiwi naman ng mukha ang bata habang namumutla ang mukha nitong sinabi na buwisit. Mabilis namang tinusok sa katawan kung nasaan ang acupoint ang bata ni Jokwol. Malakas na tumawa ito na sinabi pa na huli na ngayon. Malakas namang sinigaw ng bata na halos napalaki ng mata na hoy, Manchun. Mananatili ka lang ba dyan? At manunood ka lang? Tumingin ito sa kanya na may matalim na tingin. Dahil doon biglang napahina siya ng boses na napasabi na tulungan mo ako. Na siya ay hindi makagalaw. At pagkatapos ay bamaling ang ulo niya na hindi siya pinansin. Napangiwi ng mukha ang bata na napasabi na yari. Na nakatingin din si Jokwol dito. At ibinaling ang tingin sa bata na malakas na humahalaklak na sinabi na ano na ang gagawin mo ngayon. Wala nang ni isa ang tutulong sa iyo ngayon dito. Hinawakan siya sa leeg ni Jokwol na sinabi pa niya na bueno, iniisip ko ang isang parusa na akma sa iyong mayabang na ugali. Biglang napalaki ng mata ang bata na tila may nakita sa ere ng tahimik. Makikita ang langit, mula dito ay agad na bumagsak ang ating bida sa harapan nila. Masaya naman ang bata na dumating na ang ating bida. Bigla namang napaupo si Jokwol habang agad na hinawakan ang kanyang ulo na nakatingin sa kanya na may luha sa mga mata na sinabi pa na sino. Na hindi niya ito naituloy nang makita niya kung sino ito. Nakakrus ang mga kamay niya sa harap ng dibdib na sinabi ng ating bida na mukhang may magandang nangyari ngayon. Na agad na natarante si Jokwol nang makita niya siya. Mabilis na napatayo ito na pinagpapawisang pautalutal na sinabi na hindi. Hindi yan. May luha naman sa mga mata ng bata na agad na yumukong sinabi sa kanya na sect leader. Ligtas ka. Nakatingin si Jokwol sa bata na sinabi sa kanyang isip na bakit siya umiiyak ngayon. At bakit may luha. Napatingin siya sa ating bida nang sabihin niya na mas tumagal kaysa sa inakala ko. Sinabi naman ng bata sa kanya na gamaan ang pakiramdam ko na ligtas ka. Labis akong nag-alala nitong nakalipas na 15 araw. Napangiwi ng mukha si Jokwol nang marinig niya ang sinabi ng bata at sinabi sa isip na 15 araw, iniwan niya ang tarangkahan nang walang nagbabantay sa loob ng 15 araw. Halos mabaliw ito na nagpaikot-ikot na sinabi pa niya sa isip na hindi makapaniwala na kaya alam niya, at alam din ni Songga yon, at pareho silang nanloko sa akin. Aray ko, alam kong hindi ka maaaring magtiwala sa sinuman sa mundong ito. Ngunit sobra na ito. Napalingon naman ang tingin ng ating bida kay Jokwol na sinabi niya na nagdulot ba siya ng anumang gulo habang wala ako. Biglang napatigil si Jokwol nang marinig niya ito na agad na napangiwi ng mukha. Tumugon sa kanya ang bata na sinabi na wala naman. Napahinga ng malalim si Jokwol nang marinig niya ang sinabi ng bata. Ngunit biglang inilabas ang kanyang leeg at itunuro ang bakas ng kamay ni Jokwol na sinabi niya na kanina lang, saglit akong hinawakan ni Jokwol. Na biglang napangiwi ng mukha ito na pinagpapawisang sinabi sa isip na buwisit kang lalaki.
Lumiwanag ng pula ang mata ng ating bida na agad na tumingin kay Jokwool na sinabi na ano ang sinabi ko tungkol sa paghawak sa kawalang galang. Na pinagpapawisang tumugon ito sa kanya na hindi ganoon. Makikita ang prangkahan na malakas na sumigaw si Jokwool na pakiusap, patawarin mo ako. At ilang sandali pa ay dumating na ang mga taga-nayon sa kanilang sekta. Nakatingin sila sa mga taga-nayon na naglalakad papasok habang may pagtataka sa mukha nilang tatlo. At pagkatapos biglang lumipat ang eksena kung saan silang lima ay nakaupo sa harap ng isang mahabang lamesa. At pagkatapos, sinabi ng bata sa kanya na sinasabi mo bang panatilihin natin sila hanggang sa maibunyag ang utak sa likod ng lahat? Natumugon ang ating bida sa kanya na eksakto. Napatingin naman sila sa ating bida na sinabi ni Lady Song gayon na iminumungkahi mo bang mamuhay? Tayo kasama ang lahat ng mga taong ito. Masayang sinabi naman ni Jokwool na magiging disipulo ba silang lahat? Pinahinto sila ng ating bida na sinabi sa kanilang nakapikit na isa-isa lang. Masyadong magulo, mahina kong sinabi naman sa kanya ng bata na sa simula, laban ako dyan. Bukod sa maraming iba pang dahilan, hindi natin kayang pakainin silang lahat. Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi na mayroon silang sapat na pera para tumagal ng ilang buwan. At kapag nahuli natin ang utak sa likod ng lahat, ibabalik natin sila sa Yonhyang Village. Nakatingin ang bata sa kanyang sinabi na at paano kung hindi mo sila mahuhuli? Seryosong sinabi ng ating bida sa kanya na kailangan nating hulihin sila, anuman ang mangyari. Sinabi naman sa kanya ni Lady Song gayon na mayroon ka bang anumang clue para matuklasan ang utak sa likod ng lahat? Napatingin naman sa kanya ang ating bida na sinabi na walang tiyak. May iilang maliit na lead, personal kong iimbestigahan yon sa lugar. At pagkatapos ay panandali ang walang nagsalita sa kanila na napatungo na lang ng kanilang ulo. At pagkatapos sinabi sa kanya ni Jokwool na paano kung tanggapin natin sila bilang mga disipulo na lang. Napasabi naman sa kanya ang ating bida na napangiwi ng muka ito habang nakataas ang isang kilay ni Jokwool na sinabi sa kanya na tanggapin natin sila bilang mga disipulo at hayaan silang kumita para sa kanilang sarili. Ituturo ko sa kanila ang lahat, bagamat magiging mahirap. Sa ganoong kalawak, iyon ay dahil sa aking katapatan sa paaralan. Napaliit naman ng mata na tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi na sa tingin mo ba ay papayag ako dyan? Napatungo na lang ito ng ulo na sumagot sa kanya na syempre hindi. Tumingin siya kay Song gayon at sinabi niya na naaalala mo ba si Yang Hee, ang babaeng nakita natin kanina? Napatingin naman sa kanya si Lady Song gayon na napapaisip. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na simula ngayon, matuto kang magluto sa kanya. Bagamat bata pa sa edad. Talagang kahanga-hanga ang kanyang kasanayan sa pagluluto. Napatanong si Lady Song gayon sa kanya na kailangan ko ba talagang matuto? Medyo magaling naman ako na hindi na niya ito na ituloy. Nang napatingin ang dalawa sa kanya na may gulat sa mukha na sinabi ni Jokwool na kailangan yan. Dagdag pa ng bata na kailangan mo ito. Na may nakangiwing labi naman ang ating bida na nakatingin sa mga ito. May nag-aalangang mukha na nagtanong si Song gayon sa kanila na masama ba talaga ang pagkain na ginagawa ko? Na may sinungaling na pagmumumukhang sinabi naman ni Jokwool na hindi. Hindi ganoon. Dagdagan mo lang ang pag-aaral para bumuti. Ganon din ang mukha ng bata na sinabi na tama. Mas masarap ang pagkain, mas maganda. Ha ha ha. Napatingin naman ang ating bida kay Song gayon habang sinasabi niya na gusto yan ng lahat. Kaya mag-aral ka ng mabuti. May nalulungkot na mukha si Lady Song gayon na tumugon na sige. Halos napaluha ang dalawa sa ligaya na napasabi sa kanyang sarili si Jokwool na sa wakas, magkakaroon na tayo ng maayos na pagkain. Na sinabi rin sa kanyang sarili ng bata na hindi ko man lang masabi na masama ang lasa dati. Ito na ang bukang liwayway ng isang bagong panahon para sa atin. Nagulat naman sila na agad na napatingala ng may marinig na boses mula sa itaas na sinasabi na kailangan kong magsalita. May sasabihin ako, nakapikit na sinabi sa kanya ng ating bida na bumaba ka at magsalita. Mula sa itaas makikita ang isang tao na mabilis na bumaba sa gilid ng ating bida na ikinanganga ng bunganga ni Jokwool. At pagkatapos ay tumayo ito sa gilid ng ating bida na nakatikom ng mahigpit ang kamay. Habang nakatingin siya dito, mahinang sinabi ni Song gayon sa bata na alam mo ba kung sino ang taong yan? Tumugon ang bata sa kanya habang nakatingin dito na hindi ko pa siya nakikita. Tumingin siya kay Jokwool na tinanong niya ito na sinabi na kilala mo ba siya?
May naiinis na mukha si Jockwol na sumagot na siya ang nakalaban ko dati. Bakit nandito? Pa rin siya? Lumingon ng tingin siya dito na sinabi niya na naipamahagi mo ba ang lahat ng patalastas na papel? Tumugon ito sa kanya na oo, naipamahagi ko. May hindi makapaniwalang mukha ang bata na napasabi sa kanyang sarili na narinig ko na may nagpapamahagi ng patalastas na papel. Napangiti ang ating bida na nakatingin dito na sinabi pa niya na mabuti. Ngayon palawakin natin ang lugar at mamahaji pa. Napangiwi naman ang mukha ito nang marinig niya yon sa ating bida. At pagkatapos seryosong sinabi niya dito na hindi ka naman pumunta dito para lang mag-usap tungkol sa patalastas na papel. Hindi ba? Tumugon ito sa kanya na ito ay tungkol sa kaso na kasalukuyan mong hinahawakan. Na napatingin siya ng seryoso na napasabi na ang Yonhyang Village case. Napatingin sila dito na tumugon ito na oo, tama yan. May madilim na ekspresyon ng mukha nitong sinabi pa sa kanila na maaaring alam ko kung sino ang salarin. May gulat sa mga mata nila nang marinig ang sinabi ng lalaki na agad na napatingin dito. Napasalubong ng kilay ang ating bida na seryosong tinanong niya na ano ang alam mo tungkol sa kaso ng nayon ng Yonhyang. Biglang natahimik ito na napatingin sa ibaba. Sinigaw naman sa kanya ni Jockwol na bakit nag-aatubili ka. Kung binanggit mo na, sabihin mo na agad. May seryoso itong mukha na sinabi sa kanila na sila ay mga asasin mula sa Ship Salmon. O Ten Kills Gate. Alam ko dahil dating asasin ako ng Ship Salmon. May mga gulat sa bawat mukha nila na nanlaki ang mga mata na napatingin sa lalaki. Na may nakasalubong na kilay naman ang ating bida na napatingin ng seryoso nang marinig niya yon na napasabi na Ship Salmon. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata.